So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito no, bigla na lang itong natisod. Kasi ako minsan nagbabasa ako ng Twitter eh. So, bigla itong natisod sa Twitter account ko na merong post ngayon itong isang Twitter user. Teka lang, basahin natin to kung anong sabi dito. Okay. So, sabi dito, China 4,000-ton ship sinks during military drills around Taiwan. Comes after drone mishap near Philippines. Yan so ibig sabihin nito mga kababayan, lumubog po yung isang pinakamalaking barko po ng China, dyan po malapit po sa Taiwan at sa Pilipinas. And then, yung nagkaroon din po ng problema, yung drone ng China. Malapit sa Pilipinas. So, ang punto nito mga kababayan, hindi pa hindi pa po nakakaputukan, nawalan na sila ng barko. Ang hirap po talaga kapag made in China. Hindi nga, di ba? Kasi sabi ng mga DDS, di ba? Sabi ng mga DDS, Takahero, hindi mo ba alam na kapag nagkaputukan yung Amerika at China, mananalo ang China? Yun nga lang mga kababayan, hindi pa nga nakakaputukan, lumubog na yung barko. Walang yan itong mga to, no? Tapos mga kababayan, teka lang So ito, syempre ito, post lang to sa Twitter eh. Baka ma-fake news ako. Syempre, ang ginawa natin, sinilip pa natin kung meron pa bang ibang article na pwede mag-support dito. So, nung pinuntahan ko po yung mismong website po ng China, hindi ko alam po anong website to, no? So, kinonfirm naman po ito. So, ito po yung merong translation sa baba eh. So, sabi dito, no? Website of the China Maritime Safety Administration pointed out on the morning of the May 24th, no, that the United Kiru ba yan? Sunk in the East China Sea, located, so andyan yung location, di ba? So, retrieved from the website of the China Maritime Safety Administration. So, confirm mga kababayan. Confirm. So, ang itsura po ng barko na yan, ito yan. Yung itsura po ng barko. Yung lumubog. Okay? So, medyo luma na rin pala, no? So, ngayon, bakit ba lumubog? Okay, basahin natin to And then, buti na lang, may nakita rin tayong balita from, Eurasian, no? Eurasian Times, no? So, sabi dito, no? China 4,000-ton ship sinks during military drills around Taiwan comes after drone mishap near Philippines. Okay? So, 40,000 Chinese ship, the Lian Kirui, has sunk in the China. So, nabasa natin niya kanina. And then, ang nangyari pala dito, ito di ba? The cause of the sinking remains undisclosed. And the China MSA does not yet release the result of any investigation. So, syempre, as usual mga kababayan, style komunista. Tinago po nila ito sa taong bayan, especially po sa Chinese people. Ganyan po talaga ginagawa ngayon ng China. Kapag meron pong kapalpakan sa kanilang kasundaluhan, tinatago po nila yan sa taong bayan. Okay? So, continue lang natin. Sabi dito, however, the incident's timing coinciding with China military exercises around Taiwan has led the widespread speculation online. Despite the sinking occurring outside the military exercises zone, netizen has been quick to draw the connection. So, ano ba yung connection? So, comments suggested various theories, with some wondering if a missile had hit the vessel, while other humorously remarked on the coincidence of the military exercises impacting both the stock market and the ship. Okay? So ngayon, ang sinasabi dito mga kababayan, di ba, na nagkakaroon po ng drills yung China, military drills, at ang nangyari, aksidente daw pong tinamaan yung China ship na yan. Akala ko ba magaling na Akala ko ba magaling sa military yung China? Pero bakit ganun yung nangyari? Dahil sa aksidente na palubog nila yung barko nila. At bukod diyan mga kababayan, ito gusto ko lang tong i-connect no. So nangyari din po kasi itong almost same scenario noong November 2023.
Ito pa, no, 55 Chinese sailors allegedly died after falling into their own undersea trap. At hindi naman natin tinatawanan yung mga Chinese na sundalong natigok. Pero napaka-ironic kasi mga kababayan na nung November 2023 na meron silang sinet up na trap. Meron pong sinet up na trap yung China sa ilalim po ng dagat. So anong nangyari doon mga kababayan, sila mismo yung na-trap. So yung trap po na yan ay trap po para po sa mga submarine. Ang problema, dahil siguro, di ba, nagagaling-galingan, di ba? So sila mismo yung na-trap. So kawawa naman mga kababayan, no? Hindi pa po nakakaputukan sa West Philippine Sea, nalagasan na po sila ng sundalo, 55. Tapos, nasira din po yung submarine. Tapos, lumubog pa yung barko nila nung isang araw. Samantalang tayo, wala pang casualties. At naniniwala naman ako na hindi po tayo makakaroon ng casualties. Kasi po, matalino po yung presidente po natin. Di ba? Hindi po tayo darating sa puntong ganyan, di ba? So, ito balikan lang po natin to, no? Sabi dito, no? China has of course denied. So, syempre, ito na naman, same scenario, denied. Dininay na naman nila. Di ba? The incident ever occurred, but some 55 sailors aboard a submarine designated are presumed dead after the incident in the Yellow Sea, di ba? Of China, Shandong Province, British intelligence reports submarines died after a catastrophic failure of the vessel's oxygen system on August 21, 2023. So, syempre mga kababayan, natrap nga po yung submarine, maubusan po ng oxygen po yung mga tao dun sa loob. Di ba? So, paano na yan? Kunwari kung sakali man at hindi naman siguro magkakatotoo na mangyari yung kinakatakutan ng mga DDS. So, dito pa lang mga kababayan, sila pa lang, nakakapalpak na, paano pa kaya kapag nagkaputukan na, no? So, ito, no? So, okay na yan. So, nabalikan lang po natin yan. And then, mga kababayan, no, alam ko napanood nyo na to, no? Alam ko napanood nyo na itong video po na to. So, ito po yung video nga po, nasagot nga po ni PBBM regarding po sa pinaka posibleng maging reason para po i-activate natin yung Mutual Defense Treaty. So, ito panoorin lang natin to. Saglit lang to. President Marcos, I'm going to ask you a very direct question, if you don't mind, which is, if Chinese Coast Guard water cannons killed a Filipino sailor, would that cross a red line? And then can you also give us a sense of what are the actions that would trigger a request from Manila to Washington to invoke the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty? Thank you. What would happen if there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, be they a Coast Guard or in the military and part of the Navy? Well, that would be that would certainly increase the level of response. And if by a willful act on a Filipino, not only serviceman, but even a Filipino citizen, if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war, and therefore we will respond accordingly. And our treaty partners, I believe, also hold that same standard for when the actions, with the joint action, will be undertaken in support of any such incident in the Philippines. Once we already have suffered injury, but thank God we have not yet gotten to the point where any of our participants, civilian or otherwise, have been killed. But once we get to that point, that is certainly, we would have crossed the Rubicon. Certainly crossed the Rubicon. Is that a red line? Almost certainly it's going to be a red line. Okay, no? So ngayon mga kababayan, no, kasi meron kasing suggestion kasi yung iba na kung tayo po ay wina-water cannon ng China, i-water cannon din po natin sila. So, ang sabi ni PBBM, ayaw niya. Sabi ni PBBM, ayaw niya. Pero syempre, nung una, naisip ko, bakit naman ganun? Dapat kung wina-water cannon tayo, i-water cannon din natin sila. Pero dito po sa statement po ni PBBM,
naliwanagan ako kung bakit ganun. Kung bakit ganun po yung naging desisyon po ni PBBM. Kasi mga kababayan, yung China po kasi, matindi po sa propaganda yan. Matindi po yan sa propaganda. For example, winater cannon tayo. Then ginantihan natin ng water cannon. So pwedeng palabasin ng China na dahil sa pag-water cannon ng Pilipinas, namatayan kami ng sundalo. Pwede nilang gawin yun eh. Di ba? Pwede nilang gawin yun. So ang lalabas nun, tayo nag-provoke. Tayo nagsimula. Ganun ang lalabas nun. So napakatalino po ng presidente natin, ni Presidente Bongbong Marcos, para wag pong gumanti sa China. So ayun pala ibig sabihin nun. Ngayon, sinabi ni PBBM dito na kapag tayo naman po, at naniniwala naman ako na hindi naman mangyayari yan, na kapag tayo naman po ang namatayan, doon na po mag-activate po yung Mutual Defense Treaty. So, di ba? Nag-gets nyo? Di ba? Napakatalino. Hindi po katulad ng ginawa ni Digong. Di ba? Hindi po tulad ng ginawa ni Digong na naging kiss ass kay Xi Jinping. Oh. So, ito at least ngayon malinaw na ngayon kung ano ba talaga yung dahilan ni PBBM. At ano ba yung pinaka-reason niya. At ngayon mga kababayan, ang hinihintay ko dito kung ano yung magiging response ng China dito. Tandaan natin mga kababayan, no, sa hindi pa po nakakapanood ng content ko nung nakaraang araw, nag-deploy na po ng missile yung China at ang Pilipinas sa norte. At yung missile po na yan, abot po hanggang China. So yan po, ayaw din po ng China yan. Kinundin na din po yan ng CCP. So ngayon, malinaw dito mga kababayan na nagiging strategic po si PBBM. Na ngayon talaga, ang ginagawa lang po talaga ng China is mag-provoke. Pero in reality, lamang po talaga tayo. Lamang tayo mga kababayan dito, lamang tayo. Hanggat si PBBM ang presidente. Kita nyo mga kababayan, hindi pa nga nagsisimula yung gulo. Namatayan na yung China, lumubog pa yung barko. 'Di ba? Oh. So, dito mga kababayan, hintayin natin yung response ng China at yan po yung inaabangan po natin. 'Di ba? So, ang kinakatakot ko lang talaga dito mga ka-Streetwise, 6 na taon lang po si PBBM bilang presidente. At tapos na po yung 2 taon. May 4 na taon na lang po siya. So, kayo ba, papayag ba kayo na pagkatapos ng termino ni PBBM, babalik ang mga Duterte? Mawawala po lahat ng pinaghirapan po ni PBBM kapag pinabalik po natin ang mga Duterte sa Malacanang. Especially itong bubita na Sara Duterte. Di ba? Mukhang ito nga talaga yon. That missiles is for those illegal island built in our shoal. Naniniwala ako na mukhang dyan po ata mapupunta yan. Di ba? Na-content na po natin yan nung nakaraan eh. At mukhang doon po talaga. Kasi abot po talaga yung mga illegal island po na tinaniman po ng China, abot po yung missile na dineploy po ng Amerika at ng Pilipinas sa norte. Di ba? So yun mga kababayan, no? So maraming salamat po sa inyong lahat. So dyan po sa 1,500 po na nanonood, hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. At dyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa casualty ng China na hindi pa nga po nangyayari yung kinakatakutan ng mga DDS, may casualty na po sila. 55 na tao at saka isang barkong malaki. 4 tons. And then ano din po masasabi nyo nga po dito sa statement din po ni PBBM. At ngayon po medyo malinaw na po talaga sa atin kung ano ba talaga yung plano ng ating presidente. Lamang po kasi tayo eh. So dapat po talaga ang pinakabola ngayon ng negotiation sa China. Sila ang magkumahog na kausapin tayo. Hindi tayo yung lalapit. Dapat China lumapit sa atin. Hindi po katulad po ng panahon ni Digong na naging aso po ang Pilipinas ng China. At sana po, wag na po mangyari ang mga bagay po na yan sa hinaharap. So, yan no. So, thank you mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. And then, kita na lang ulit tayo mamaya.